Alright, magandang gabi sa lahat. Hello mga friends, how are you? Mga kapatid sa Panginoon, good evening sa lahat. Nandiyan na ba kayo? Today is again Friday po, it's June 13, Friday the 13th. Yan. Maraming dyan. Maraming pamahiin dyan sa number 13. Alright, so again po, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat. Lahat po ng viewers natin from all over the world, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, binabati ko po kayo ng kapayapaan, kasaganaan, at biyaya ng Panginoon ng sumaating lahat po. Yan ang aking bati po sa inyo. So, kumusta na po tayo sa ating mga daily lives? Right? If you are happy, well and good. Always po, keep our eyes and focus po sa Panginoon, whatever is happening in our lives. Palagi po yan. At you will realize that it will pay off po lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Yung ating patuloy na pagsasaliksik, though sometimes hindi maintindihan, pero as the time passes by, the Lord po will provide yung understanding sa mga bagay na nais mong malaman. Pag gusto nyo pong maintindihan yan, at God knows the desire, bibigay po ng Panginoon yan in the right time to come. Yan po ang malaga. So, again, ang topic po natin is the question, why I believe the 70 AD type of eschatology. Anong ibig sabihin? Why I believe that 70 AD marks the end of the world. Right? The world. Yung ibang marahil nagtataka, natapos na ba yung mundo nung 70 AD? Yan po yung ating pinag-uusapan. Yan. Last topic po natin, last time, aking pinakita sa inyo yung requirement ng Panginoon when it comes to the end of the world. Sabi po sa Matthew 24:14, diba, ang mga apostol po nagtanong sa kanya after pinakita ng Panginoon yung building po ng temple doon sa Jerusalem no around 27 AD. Pinakita niya po yung ganda ng building. Ang ganda po ng building na yon. Yung second temple building po, napakaganda po talaga nun. At sila po ay lumayo, nakita nila yung building, pero nag-predict ang Panginoon, nagbigay ng prediction or prophecy that there will come a time yung Jerusalem built temple ay mawawasak siya. If you want to find po, nasa Matthew 24 yon. At kaya ang tanong ng mga apostol po ay antimano, isa sa question ay, kailan ba yung katapusan ng mundo? What shall be the end of the world? Yan. Pag binasa nyo po yung context ng pagkaunawa, pagtatanong po ng mga apostol, bakit antimano po ang tanong do sa Matthew 24 verse 3, pagkasabi ng Panginoon na masisira yung temple, antimano po ang tanong is, kailan ba ang katapusan ng mundo? Yan, yung world na tinutukoy. Kasi po sa mga Hudyo, kung titingnan yung background, yung temple po ay sagisag ng kanilang mundo. Sapagkat alam po natin sa kasaysayan ng Bible at ng kasaysayan ng secular na ang Israel po ay siyang pinananahanan ng tunay na Diyos. Yan po yung konteksto noon. Dahil kung wala po ang temple, kung wala silang temple, ang mga Hudyo, wala po silang masasabing meron silang Diyos. Sapagat ang temple po ay sagisag. Ito ay katotohanan na ang Diyos po ay nananahan na kasama nila doon sa temple. Kaya ang buong buhay po nila ay umiikot lang po doon sa activity, doon sa templo mismo, doon sa Jerusalem. Kaya nang sinabing ito'y mawawasak, ang unang pumasok sa isip nila, magugunaw na yung kanilang mundo. Kasi yun ang mundo nila. Yung Old Covenant system. Yan. Pag nabasa niyo po yung world sa Bible, hindi po isang world ang tinutukoy dyan. Okay? Karamihan kasi, kamukha ko po noon, limitado po yung kaalaman. Pag sinabing world, ang isip agad ay yung planeta. Yung buong planeta, yung buong mundo. Pero habang nag-aaral ka po ng Biblia,
nakikita nyo po yung lengguwahe mismo sa loob ng Biblia, at babasahin mo yung, pag nabasa mo yung salitang world, aralin mo yung konteksto, ano bang pinag-uusapan ng mundo dyan. Okay. Kasi po yung paggamit po ng world sa English Bible ay may tatlong pinatutungkulan. Inulit ko na po ito noon, pero for the sake po ng clarity at unawa ng iba, yung world na tinutukoy po doon ay maaaring tumutukoy po sa civilization, yung universe, okay, o yung buong planetang pinananahanan ng mga tao. Pwedeng tawaging world yon. Kaya lang, ang tawag po doon ay cosmos sa salitang Grego. Okay, good evening po kay Ma'am Pining Castañeda. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bakit po pumupunta sa Greek yung ating usapan? Kasi po, yung ating New Testament ay isinulat po yun sa Greek sa panahon po ng mga apostol. Kasi ang salita po umiiral sa buong mundo noon, mundo ng Roman Empire, ay halos Greek po ang salita nila. Right. Kaya, kasi po katatapos ng Greece Empire, Greek Empire, sinakop po noong matagal na panahon yung buong mundo eh. Kaya namayani po yung lengguwahe na yun, pati kultura, paniniwala, pananalita, yung salitang Greek po ang umiral. Kaya, nung isinulat po ang New Testament, ito po isinulat sa Greek language. Kaya nararapat nga naman na kahit meron na tayong translation sa English, ay nararapat na balikan pa rin yung pinanggalingang salita na kung saan tinranslate po yung Biblia natin sa English. Yan. Upang lubusang maunawa. Kamukha po yung salitang world. Yan. Diniscuss po natin last time. Yung sinasabing end of the world na tinutukoy po doon ay end of the world, end po ng covenant age. Kasi nga po, yung English world ay na-translate po mula sa salitang Grego na ion. At ang ion po, ang ibig sabihin po ay time or age. Kaya ang tinutukoy na may katapusan, na matatapos na end of the world na tinutukoy, ay yung Old Covenant age na tinutukoy. Right. Ngunit, merong requirement ang Panginoon na bago matapos yung mundo na yan, yung Old Covenant world, ay dapat maipahayag sa whole world yung gospel o mabuting balita. Yung world naman po na tinutukoy doon ay, ang Greek word po noon ay oikumene. Ang oikumene po tumutukoy naman sa inhabited world sa panahon na yon ng Roman Empire. Yung territory po ng Roman Empire ang tinutukoy doon. Kaya, nung sinabi ni Pablo na natupad niya na at maipahayag na sa buong mundo ang salita ng Panginoon, tumpak po yun. Kasi nga po, naikot na po ni Apostol Pablo yung buong Roman Empire na sinasabi. At nagpahayag po siya ng salita ng Panginoon doon. Bakit yung po isa sa requirement bago magkaroon ng end of the world ng time nila? Dahil nga po, ang binibigyan po na pahayag ay yung mga Hudyo. Sila'y binibigyan ng pagkakataon na magsisi, mawarningan, at manampalataya dito sa Mesiyas o sa Kristo. Good evening kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. Kaya, yung lahat ng pinuntahan po ni Apostol Pablo, unang niyang pinupuntahan sa lahat ng pinuntahan po niya na kung saan merong mga Hudyo, ay yung mga sinagoga, upang bigyan ng warning yung mga Hudyo na may paparating nga sa kanilang judgment. Yun po yung kabuuan nun. At nung naipahayag na po yung gospel sa sinasabi ni Pablo na nagampanan nga niya, yun po ang nangyari. Si Pablo po ay namatay maybe around 64 to 65 AD. Alright? May date na naman tayo. Yung ibang mga friends natin nagagalit sa date. Kasi ayaw nilang pag-aralan ng history. Hindi ako, natatawa lang ako, hindi ako makamove on doon sa gano'n. Well, so si Pablo po, kung si Pablo po ay namatay ng 64 to 65 AD,
tumpak na tumpak po yan. Babalik ka po sa history, i-google mo, i-YouTube mo yan, hanapin mo yung burning of Jerusalem, lalabas po doon kung kailan nangyari yan. At nangyari po yung siege of Jerusalem, nag-start po yan ng around April or May po ng 66 AD. At natapos po yan hanggang 70 AD, eksakto pong 3.5 years kung paano inihula po yan sa Daniel. Yan po yan. Kaya nandoon po tayo sa topic na yan ngayon sapagkat dati ko po hindi alam yan at dati ko pong yan ay tinutuligsa, dinidebate yan kasi ang aking kaisipan po noon ay nakalubog po sa isip po ng futurism or dispensationalism. Pero habang pinag-aaralan ko po, lalo ko pong naunawa na ito talaga yung turo ng Biblia. Kasi kung ano yung mababasa mo, yun ang dapat paniwalaan. Yan. Kaya po, bumalik ako sa aral ng Biblia at nakita ko, natotoo nga, na lahat ng ipinangako, lahat ng hinula sa Biblia, ay natupad sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Yan. Hindi nga lang unawa ng maraming mga tagapagturo, ng maraming religious people na brainwash po ng turo ng dispensationalism. Kasi nga, ang isipan po ay nabuo, ang isipan po ay nagkaroon ng training na ang paniwalaan po ay yung literal or physical na mga pangyayari at katuruan. Ngunit yun po'y taliwas sa aking nakita at yun po yung uri ng pag-iisip ng mga Hudyo na inabutan ng Panginoong Hesukristo. Naghahanap sila ng physical, literal na kaharian. Alright? Ang problema po, yung kaharian na dala ng Panginoong Hesukristo, hindi po siya physical. Hindi siya visible, hindi nakikita. Sapagkat ang sabi po niya, basahin po natin. Okay? Ito po yung maganda eh. Pag nakakita po kayo na nagtuturo ng Biblia, ating titingnan kung yung nagtuturo po ay naniniwala sa Biblia o ginagamit lang ang Bible. Kasi po, pag ang nagtuturo po ay gumagamit lang ng Biblia at hindi pinapaniwalaan, ang nangyayari po, pag nabasa sa Biblia, iniiba po yung interpretasyon. Yun po ang problem. Tayo po hindi ganon. Ang ating ginagawa po, pinapaniwalaan natin kung ano yung ating nababasa. Kamukha po dito, mga kaibigan. Kung may Bible po kayo, again, sundan po ninyo para makinabang po kayo sa ating pag-aaral. Meron pong nagtanong ng mga Pariseo sa Luke chapter 17. Yan. Yung mga Pariseo po, nakausap ng Panginoon Hesukristo, ay nagtanong sa Kanya. Ito po isang bagay po na nagbigay sa akin ng kaisipan na, pag-aralan nga natin. Kasi ang turo po dati ay dadating na yung Kristo. Ang turo po ng dispensationalism o yung mga tinatawag na mga futurists na naghihintay ng rapture, naghihintay ng second coming, naghihintay ng end of the world ng planeta, ang kaisipan po nila ay purely physical. Kaya matatawag po natin carnal mind. Kasi ang hinahanap po nila ay yung physical na nakikitang kaharian na maghahari sa lupa bilang si Kristo'y hari. At lahat ng taong kalaban ay papatayin niya. Yan po yung turo Okay? Ganyan po yung kaisipan ng mga Hudyo. Yung mga nagpako sa Panginoon Kristo, ganyan ang kaisipan. Ang hinihintay nila ay kaharian ang hinihintay nila na Kristo na Mesiya ay magdadala ng political kingdom, maghahari sa lupa at sisipain itong mga leader ng bansa. Yan ang kaisipan nila. Good evening kay Brother Ed Mitural. Okay. Ngunit ang problema po, hindi ganun ang nababasa sa kasulatan.
Kaya ko po naunawaan ngayon kung bakit yung mga Hudyo, yung mga religious people po na inabutan ng Panginoon Kristo na bihasa sa kasulatan po ng Lumang Tipan, ay hindi sa pinaniwalaan at hindi sa tinanggap sapagkat binago po nila ang unawa sa Biblia. Paano? Okay. Hindi nila mapaniwalaan na ang Kristo o Mesiya ay isang personang darating. Okay. Ang ginawa po nila, ginawa nilang ang Mesiya ay yung bansang Israel. Yung nation Israel itself. Yan ang kanilang ginawa. Kaya, yung Isaiah 53, yung Psalms 22 at Daniel 9:26, yun po ay kanilang binago ang interpretasyon. Alright. Ang nagtuturo po talaga mga Pariseo mga scribes and Pharisees, yung religious leader nila. Excuse me po. That is why nang dumating ang Kristo, hindi nila mapaniwalaan sapagkat dumating nga naman ang Panginoon Kristo na pag tiningnan mo, ang sabi ng Biblia, hindi magandang nakikita. Isang karpintero, isang ordinaryong tao, hindi nila mapaniwalaan na sa iyong Kristo kasi napakababa ng uri ng kanyang pamumuhay. Good evening po kay Ma'am Leonora Magpantay Manzo. Thank you for watching. Kaya hindi nila pinaniniwalaan kasi hinihintay nila ay isang hari na darating nakasakay sa isang kabayo, maraming sundalong dala-dala, at lalabanan ng Roman Empire, ibabagsak ang Roman Empire. Yun ang kanilang ini-expect na darating na king or Messiah. Dahil nga, tinwist na po nila yung Isaiah 53, yung Psalms 22, at saka yung Daniel 9:26, tinwist na po nila yan. Hanggang ngayon, ganyan pong ginagawa ng mga friends nating mga dispensationalist. Hindi mapaniwalaan yung sinasabi ng Biblia. Alam nyo, ang bottom line po ng anumang pananampalataya ay kung ano ang sinasabi po sa Biblia. Bakit? Kasi pag wala po ang Biblia, wala na tayong source po ng katotohanan. Bakit? Kasi ang Bible lang po ang makikita mo aklat na talaga namang amazing po yung laman. Yung lahat ng prophecy ay consistent and precise po yung time ng kanyang fulfillment. Walang ibang aklat na ganyan. Kaya, pag inalis mo ang Biblia, anong pwede mong itapat o ibigay para as equal as the Bible? Wala po. Kaya, kung sino mo magsasabing hindi kailangan ng Biblia, talikuran nyo na. Sa kukuha ng kanyang kaalaman sa mga bagay ng Diyos, siya sa kukuha. Wala po siyang pagkukunang matinong source ng sinasabing katotohanan kung walang Bible. Huwag kayong maniniwala sa nagsabing kinausap niya ang Diyos, kinakausap siya ng Diyos, nananaginip siya, siya'y mga hulang may taglay na kapangyarihan. Budol po yun mga kaibigan, marami ng nalokong mga tao dyan. Isa lamang po yung tinatanggap natin na dapat na panggalingan ng katotohanan, yung pong Bible. Yan. Ang problema po, pag ang nagtuturo ng Biblia kulang sa kaalaman, yan ang problema. Pag ang nagtuturo ay hindi pinapaniwalaan ang nakasulat, again, yan ang problema. Kasi gagawa siya ng sariling haka-haka at interpretasyon. Diyan po nagkakagulo, diyan po nagkakaroon ng maraming hidwaan at debate sapagkat nagkanya-kanya na interpretasyon sa Biblia, pero kung paniniwalaan lang po ang nakasulat at susubaybayan kung ano nangyayari dyan sa Biblia, kasabay ng pag-aaral ng history, abay magkakasundo po lahat kung magpapailalim sa authority po ng nakasulat na aklat ng Diyos. Yan. So, ang mindset po na bang inabutan ng Panginoon Kristo ng mga tao ay karnal. Ang isip nila ay physical. Ang isip po nila ay literal na gustong makita
yung paparating na programa ng Panginoon Kristo o ng Kristo ng Messiah. Hindi naunawa na malaking kaibahan po ng Old Covenant at New Covenant. Ang Old Covenant po ay purely physical, literal, visible. Okay? Kasi panglupa. Ngunit nang natapos po ang Old Covenant, dumating po yung Panginoon Kristo na nagtataglay ng bagong tipan ng New Covenant. Ang dala po niya ay hindi makalupa, hindi physical, hindi literal, hindi material things. Kung hindi, heavenly, spiritual, and eternal. Yan po yan. Kaya, sa ating mga nababasa po na nagawain ng Panginoon since 27 AD, again, may date po tayo sa umpisa ng kanyang umpisa po ng kanyang ministry, ay yung makausap po niya mga Hudyo, hindi siya maintindihan sapagkat ang pinapaniwalag ng Panginoon ay mga bagay po na espiritual, mga bagay na makalangit. Kamukha po nito mga kaibigan. Dito po sa Luke 17 verse 20, kung may Bible po kayo, again, ulit ko, huwag niyong sayangin po yung ating pag-aaral. Maganda sinusulat ninyo at binabalikan. Pansinin niyo po dito ang kaisipan po ng mga Pariseo at ano naman yung itinuturo ng Panginoon Kristo ayon sa pinag-uusapan. Dito po sa Luke 17:20, tinan niyo po ang sabi sa Bible. Good evening kay Brother Rodel Marana, thank you for watching. Luke 17:20, kung may Bible po kayo, again, sundan nyo, 20%. Ang sabi po dyan, at palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ay kaliwanag po. Sa English, and when he was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Yan. Ang pinag-uusapan po natin ngayon, mga kaibigan at kapatid, ay tungkol po sa kingdom of God. Okay. So dito po, ang kaisipan ng mga Pariseo, hinahanap nila. Kumbaga, nasaan yung kaharian ng Diyos? Ang hinihintay nila, yung hari na darating, nakasakay sa magandang kabayo, maraming dalang sundalo, nakahandang lusubin ang Roman Empire. Kasi sa panahon na yon, ang naghahari po yung Roman Empire at nakapailalim sila sa kaharian ng Romano. Kaya ang kanilang iniisip, pinagpapalagay, hinihintay na Mesiya ay ililigtas sila mula sa pananakop ng Roman Empire. Yan po ang pinag-uusapan dyan, mga kapatid. Good evening kay Brother Wilfredo. Thank you for watching. Ngunit, ano ang sagot ng Panginoon Kristo sa 21? Ayun po, Luke 17:21. Sabi niya, neither shall they say, lo here, o lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Ano? Sabi niya. Okay. So, sinabi ng Panginoon sa 20 na yung kingdom of God ay hindi nakikita. Therefore, hindi siya literal, hindi siya earthly, hindi siya political kingdom. Sabi nga niya, cometh not with observation. Hindi mapagkikita, ang sabi niya. Kung ganon, paano mong malalaman at nasa naroon yung kingdom of God? Para ganon ang naging tugon. Sa 21, ang sabi niya, neither shall they say, lo here, o lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Sabi niya. Sa Tagalog, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yung pala. Itong kingdom of God ang sabi, hindi pwedeng sabihin, nando doon, naririto yung kingdom of God. Ano ibig sabihin? Hindi po siya physical. Hindi siya literal.
Hindi siya political. Ang kingdom of God ay spiritual. Kaya sinasabi niya, the kingdom of God is within you. Yan. So, anong ibig sabihin? Hindi naunawa, lalo na po mga Pariseo at Eskriba ito sa panahon nila, yan po yung mga leader, mga nag-aaral po talaga ng salita ng Diyos. Ngunit pansin ninyo, hindi nila nauunawa yung dalang programa ng Panginoong Heso Kristo. Yan ang problema. Kaya, sa kanilang kaisipan, hindi nila mapaniwala ng kausap nilang Kristo sapagkat hindi yun ang kanilang ini-expect na kingdom. Ang gusto nila ay kaharian na sila ay tatanyag, kaharian na sila maghahari sa mundo, sila yung parang ginodiyos na. Yan po yan eh. Yan ang kaisipan, tining mga politiko natin ngayon. Nag-aaway-away dyan sa kung ano-anong problema ng mundo na yan. Bakit? May mga personal na interest. Ganon din po yung Panginoon sa Kristo noong time niya. Kaya ayaw na ayaw tanggapin ng mga Pariseo yung turo ng Panginoon sa Kristo kasi hindi ito yung kanilang gusto mangyari. Kasi po sa kingdom of God na ito, ay sinabi, is within you. So, hindi po siya pwedeng ipagmayabang, hindi siya pwedeng gamiting kapangyarihan, sapagkat yan po spiritual na kingdom. Pero ito po mga Pariseo at mga Eskriba, mga leader ng reliyon, mga politiko po yan. Gusto nila, sila yung itinataas, sila yung punupuri, at binibigyan ng respeto at pinaglilingkuran. Kasi yun po yung konsepto ng kaharian sa panahon nila. Right. Pero yung dalang klase ng Kingdom of God ng Panginoon Kristo ay hindi ganoon. Kaya hindi nila matanggap siya sa kanyang uri ng pagpapaliwanag tungkol sa Kingdom of God. Kaya nga po tingnan niyo. Anong sabi ni Apostol Pablo patungkol po dyan sa Roma 14:17 po, tingnan niyo. Roma 14:17. Yan. Anong sabi dyan? Ito po, dinefine ni Paul kung ano ba yung kingdom of God. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sa Tagalog, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Pansinin niyo mga friends. Yung una po, yung meat and drink ay physical. Makalaman po yun sa laman. Pero yung sumunod po, righteousness. Wala pong righteousness sa laman. Wala. Ang laman po natin ay wicked. Peace. Wala pong peace sa laman. Palaging ang laman po, ang flesh po, yung physical life ay full of trouble. Habang meron pong physical body, ang tao, wala sang tunay na kapayapan except na magkaroon siya ng inner man. And sabi doon, enjoy, righteousness, and peace and joy, those are spiritual things. At sasumpungan lang yon sa kingdom of God. Kaya sinabi niya, in the Holy Ghost, because the kingdom of God is a spiritual kingdom. Yan po yan mga kaibigan. Kaya naman, hindi maintindihan po ng mga Pariseo at Eskriba yan. Ngayon, isa pa po, ano sabi niya sa unang Korinto 15:50? Ito po yan Unang Korinto 15:50. Makita niyo po ang vast difference ng pinapaunawa ng Panginoon Jesucristo na Kingdom of God. Ano sabi sa 1 Corinthians 15:50? Ano sabi niya? Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit incorruption. Pansinin niyo, yung flesh and blood, ang sabi niya, yung physical things, yung nasa physical things, at sa konteksto po nito, ang pinag-uusapan po yung Old Covenant, kasi yung Old Covenant po ay physical things.
Sabi niya, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Why? Because the kingdom of God po'y spiritual. Hindi po siya physical. Alright? Hindi pwede magsama yon. Iba ang spiritual. Ang spiritual po'y temporal, pansamantala. Ang spiritual po ay walang katapusan, magpangwalang hanggan. Kaya mamimili ka lang po dyan mga kaibigan Nabubuhay ka ngayon sa physical, wag mo ibuhos lahat sa physical. Kasi merong spiritual. Alright? Yun po ang pakatandaan natin upang hindi tayo magmataas, hindi tayo magmalabis, sapagkat limitado po ang buhay ng physical. Nakita niyo ba yung nalungkot ako kanina sa nabasa ko, yung 242 passengers ng Indian airline ba yon, mga sa India, bumagsak. Sa 242, isa lang ang nabuhay. Isa lang. Imagine. At yung kwentong nabasa ko doon, yung isang software developer na Indiano na nagtrabaho sa Great Britain, tapos bumalik siya sa India upang kunin yung asawa niyang doktora at 3 anak na mga maliliit pa. Nag-selfie pa. I believe nakita niyo po yun. Nag-selfie pa sa plane, di ba? Dahil sa pangarap nilang magandang buhay sa England, binalak niyang dali ng pamilya sa England para doon na sila manirahan kasi meron silang magandang trabaho doon, di ba? Pero ang problema po, ano nangyari? Isang iglap po, nawala. Bumagsak ang airplane. Hindi po nila inisip na mangyayari, ni walang hint yan na mangyayari sa kanila. Ang thinking nila, magandang buhay, pagdating sa England, with the whole family, but something happened. Ganyan po ang buhay mga kapatid, mga kaibigan sa mundo ito. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi pwedeng magmalabis o magyabang kasi you'll never know. You'll never know. Hindi mo alam kung sabi nga, there are million ways to die. Kung gano'n na nasa isipan mo, abay, dapat mong bigyan ng panahon po yung bagay na spiritual. So, mga friends, ito yan. Yung mga Hudyo, nakausap ng Panginoon sa time na yon, ang inihintay po nila ay yung panahon na na dadating nga po yung kingdom na yan, dala yung king. Ngunit again, sa maling unawa po ng salita ng Diyos, na mali po sila ng kaisipan. Kasi nga po, alam niyo ang problema sa mga pagtuturo. Pag ang pinapakinggan mong turo ay lihis ang turo, pag ang pinapakinggan mong turo ay hindi naman talaga yung tunay na nahango sa Biblia at mayroong pinapalitan at may binabago, sa kakapakinig mo po diyan, doon nabubuo po yung laman ng isipan mo at yun na yung papaniwalaan mo. Good evening kay Pastor Boyet. Thank you for watching. Kaya nga, di ba sabi nung propagandist ni Hitler, si Hegel ba yun? Yung daw kasinungalingan na paulit-ulit na narinig at sinasabi ay nagiging katotohanan sa mga nakikinig. Kaya ingat po tayo mga kaibigan dyan. Kaya, tingnan nyo, yung mga Hudyong kausap ng Panginoon, hindi sa mapaniwalaan. Una, binuo nila sa kanilang isipin ang darating ay isang hari, matipuno, malakas, at mukhang kagalang-galang. Pero ang dumating yung Kristo na sa pagtingin mo ordinaryong tao lang, sabi nga isang karpintero lang, di ba? Walang army, ang army lalabindalawa na mga mga mangingisda, mga tradesmen lang. At pag titingnan mo raw ang Panginoon, talaga wala kang makitang kapuri-puri sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang pinapahayag pa na hindi maunawa ng mga Hudyo ay yung mga bagay na hindi nakikita. Paano nga naman nilang papaniwalang? Bakit? Kasi nga po, nahubog yung kaisipan nila sa turo ng mga leader nila na ang
Mesiya ay dapat makapangyarihan at kayang talunin ang Roman Empire. Kasi nga po, yung mga talata sa Biblia na binanggit ko kanina sa Isaiah 55, sa Psalms 22, sa Daniel 9:26, marami silang ininterpret ng sarili nila para magkaroon ng kabuuan yung kanilang ini-imagine na katuruan. Yun po ang nangyari. Kaya nang dumating ang Kristo, bagamat nababasa sa Biblia po ang patungkol sa Kanya, pero yung kanilang binabasa ay meron lang ibang interpretasyon na nakatanim sa isipan nila. I will give you one example po. Sa Isaiah 55 po, tinan nyo ha, Isaiah 55. Ganyan po yung nangyayaringin mga kaibigan eh. Dito sa Isaiah 53, dali po, ayan, 53. Okay, kung familiar po kayo dyan, ito po ay hula ng paparating na Kristo na tatanggap ng mga parusa at sakripisyo. Ang sabi sa Isaiah 53, doon sa 3, nakita nyo, sabi doon, sa verse 2, sabi doon, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagkaating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. So, pag nakita raw itong Mesiya dito, sabi, there is no beauty that we should desire Him. Yung itsura ng Panginoon Kristo po, hindi siya hahangaan sa gandang lalaki, kung pag-usapan ng gandang lalaki. Kasi, ordinaryong itsura lang niya, ayon sa Biblia. Dahil po sa 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief, and we hid as it were faces from Him. He was despised and we esteemed Him not. Sa Tagalog, sa hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya hinamak at hindi hinahalagahan siya. Yun po ang katotohanan na kalagayan ng Panginoon Kristo nung dumating siya. Good evening kay Brother Vic at kay Alfred Genova. Thank you for watching. That is why, yung inilarawan po ng mga pariseo, ng mga leader ng reliyon, ay hindi yung Mesiya ang tinutukoy nila dyan sa Isaiah 53. Ang sinasabi riyan na hula na yan sa Isaiah 53, pinalabas po nilang yan ang nation Israel. Sapagkat ang kanilang bansa ay dumanas ng katakot-takot na paghihirap na pagdurusa. At yan daw yung bansang Israel. Pero may problema po doon. Dahil pag binasa mo yan ng buo, lalo na po doon sa verse 5, ang sabi doon, but He was wounded for our transgressions, ang sabi niya. Ano pa? Sa verse 6, okay? And the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Siya daw ang tumanggap ng parusa sa lahat. Okay? At sa verse 9, 10, yan, ang tinutukoy po dyan, itong nasa Isaiah 53, siya po yung Redeemer. Siya po yung tumanggap ng parusa para sa kasalanan. At wala siyang kasinungalingan. Right. Ngayon, pag atin pong kinumpare yan sa description naman ng bansang Israel, abay malayo po siya. Sapagkat yung bansang Israel po ay inilarawan bilang isang bansa po na nasa ilalim ng pagkakasala, kaya sila tumanggap ng kaparusahan. So, in that sense po, makita natin, tinwist po ang talata ng Biblia upang palabasin po na hindi yung Kristong parating na persona, kundi yung bansang Israel. That is why, ang pag-iisip nila, yung biological nation Israel, ang tinutukoy na tagapagligtas. Yan po ang nangyari dyan. Isa pa, yung sa Psalms 22 na sinasabi po na ipinako, pambira po, ang Bible po is very advanced. Hindi pa nauso po yung crucifixion, pero naroon na po yung prophecy
ng pagpako ng Panginoon Jesucristo. Basahin natin sa Psalms 22. Psalms 22, this is the prophecy po nung dumating na crucifixion ng ating Panginoon Jesucristo. Doon na lang po tayo sa Psalms 22 verse verse 14. Yan, sabi niya, Psalms 22 verse 12, many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me round. So 13, they gape upon me with their mouth as a ravening and roaring lion. 14, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax, it is melted in the midst of the bowels. Doon sa 16 po, tinan nyo. 22:16. For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. Yung pong last sentence po, tinan nyo. They pierce my hands and my feet. Yan. Alam po nyo, sa ibang version po, ang ginawa po ng mga religious leader, inalis po yan. Lahat ng propesya o kaya ito'y pinalitan nila, inaalis po yung identity dun sa Kristong dumating na mahina. Ang pinapalabas po nila, yung Mesiya na paparating ay hindi mahina. Siya ay very powerful. Ngunit nang dumating po ang Panginoon Jesucristo, kaya hindi nila mapaniwalaan. Kamukha din po ngayon. Hinubog po ng dispensationalism ang isipan ng maraming tao, kaya ang hirap nilang maniwala na dumating na yung Kristo. Diba? Pag sinabi mong yung second coming tapos na dumating na yung Kristo, ang tatanong sa'yo, nasaan siya? Kung dumating na. Hindi ba? Ganon din yung tanong ng mga Pariseo. Nasaan ang kaharian? Kung may kaharian na. Anong sabi ng Panginoon Kristo? The kingdom of God is within you. O ganon din pong sagot ng Biblia sa maaaring magtanong, pag sinabing dumating na yung Panginoon Kristo, pag nagtanong, nasaan siya? Anong sabi ng Biblia? Christ is in you. Si Kristo ay nasa iyo kung ikaw ay nanampalataya. Kaya di ba inconsistent? Yung mga naghihintay ng pagdating ng Kristo, abay kung ikaw ay naghihintay pa sa pagdating ni Kristo, wala pa sa iyo. Di ba? Samantalang turo ng Biblia, si Kristo ay nasaan? Ito po, tinan nyo. Ang sabi ng Biblia, ang dapat paniwalaan, yung tao o yung Biblia? Dapat di pa yung Biblia. Ang nangyayari po ngayon, kinukwestiyon ng marami, yung nakasulat sa Biblia, mas pinapaniwalaan yung naituro ng reliyon. Tingnan niyo po, Colossus 1:27, kung meron kayong Bible na hawak. At tatanungin ko kayo, nasaan si Kristo ngayon? Ano sabi ng Colossians 1:27? To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery. Anong mystery? Among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Sa Tagalog, nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian. Ano bang mas maganda? Naghihintay ka ng Kristo na paparating o yung Kristong nasa iyo na? Ano mas maganda? Isip-isip po mga friends. Di ba? Ang pahayag po sa Biblia, sa New Testament, na sinasabing Christ is dwelling in you if you are a believer, ay yun po yung general teaching ng Bible. Yung promise ng coming, yun po ay merong time period, merong specific people na pinangakuan at specific period of time na magaganap yon.
Pag binasa niyo po lahat ng promise ni Jesus Christ concerning His coming, wala po ni isa sa atin ang pinangakuan niyan. Ang pinangakuan po ng coming ng Kristo ay yung first century Jewish believers. Hahamunin ko kayo. Maghanap kayo ng talata na merong pangako ng pagdating ni Kristo at ipakita nyo sa akin na kayo ay kasama sa pinangakuan. When I say kayo, you should know the difference between the timeline from the time na isinulat po ang Biblia at sinasabi mga salita na yan, sini audience. Sini audience. Kaya nga po ang ating manner of interpretation is nando sa tinatawag na gramatiko, historian, exegesis. Ano ibig sabihin? Pag sinabing gramatiko, ino-observe yung grammar. Kahit saan ka namang magbasa simple rule of grammar, ano yon? First person, yung nagsasalita, yung speaker. Tama. Second person, yung nasa harapan nakausap niya. At third person, yung wala sa harap niya. Di ba? I, you, they. He, you, I. First person, you, second person, they, he, she, third person. It could be plural or singular. Yun po yung grammar na tinutukoy. Hindi naman mahirap maintindihan nyo kahit grade 5, grade 6, alam yun Ako nga po, nagturo ako ng elementary. Alam nila yon. Yung mga estudyante kong bata, nagtataka sa maraming pastor, ba't hindi naintindihan yun? Pag binasa, sinisiksik yung sarili niya doon. Yun po yung gramatiko. Pagkatapos, gramatiko, historian. Yung grammar mo, sasamahan mo ng background ng history nung time na nagsasalita yung nababasa natin sa Biblia at yung time na kinakausap niya yung mga Hudyo. Titingnan mo sa history, ano yung nangyayari, ano yung pangyayari sa panahon nila. History na nasa Bible at history na nasa labas. Yun po yung internal evidence tsaka external evidence. Pag hindi nakikita na nagbabasa, lalo na yung mga pastor na nagtuturo, 100% mali ang turo. Kaya nagkagulo-gulo po yung Christianity At isa ko sa biktima niyan. Kaya ako'y masigasig ngayon. Sapagkat gusto kong matulungan po yung mga honest people. Nang hinahanap ay katotohanan, hindi hanap buhay sa ministry. Sorry Kasi marami ako nakita, ang tingin sa ministry, hanap buhay. Pero kung yung kausap mo ay naghahanap ng katotohanan, abay titingnan niya ito, aaralin niya maigi sapagkat ang iisipin niya, kung tinawag ka ng Diyos, ano ba ang naisin ng Diyos na gampanan mo? Di ba, nung ang Panginoon ay kinausap si Peter, the time na siya yung nag-resurrect na, anong tanong niya kay Peter? Peter, lovest thou me more than this? Diba? Pedro, mahal mo ba ako? Anong sabi ni Peter? Yes, Lord. Sabi ng Panginoon, pakainin mo yung aking tupa. 3 times pong tinanong yun, at 3 times din sinabi, pakainin mo aking tupa. Question, anong ipapakain mo sa tupa? Anong ipapakain mo sa mga anak ng Diyos? Yun ang tanong. Na dapat gampanan mo, anong papakain? Salita ng Diyos. Anong papakain mo? Katotohanan ba o kasinungalingan? Tamang katuruan o maling katuruan? Yan po ang question. At tayo bilang mga nagsasabing mga lingkod ng Diyos na nagtuturo ng salita ng Diyos, meron tayong mabigat na responsibility at pananagutan dyan. Kasi it's either nilalaso natin ang isipan ng mga nakikinig sa atin or it's either kinukorek natin o nililinis yung isipan nila. Nasa kamay po ng tagapagturo, kaya mahalagang aralin niya. At paniwalaan mo kung ano yung nakasulat.
Ang sabi po ng Colossus 1:27, si Kristo nasa iyo na eh. Kanina, ang sabi din sa Kingdom of God, ang sabi ng Kingdom of God ay hindi nakikita. Ang Kingdom of God ay within you, ang sabi niya. Good evening kay Insang, kay Estrella Ventura. Thank you for watching. Sa aking ding misis, si Virginia Dungka. Di po ba? Kaya, yung pagdating po ng Panginoon Kristo, hindi siya mapaniwalaan ng mga tao sapagkat ang hinahanap po nila ay physical, literal na kaharian ng Diyos. Pero ngayon, ang problema, sa ating panahon, ganyan din po ang ginagawa at uri ng klase ng katuruan po ng napakaraming relihiyon. Kinokondisyon, tinuturo ang mga tao tungkol sa mga bagay ng physical, ng literal, pero hindi po yun ang turo ng Panginoon. Ang turo ng Panginoon ay mga bagay ng kalangitan, mga bagay ng espiritu. Kaya ang question, dumating na ba si Kristo? Eto, maliwanag ang sabi. Dumating na. Nasaan ang Kristo? Sa 27, Christ in you, ang sabi niya. Maniniwala ba tayo dyan o hindi? Sasabihin ng, ano yan, positional yan, etc. Hindi pa dumating yung pangakong pagdating. Question. Ano ang katibayan mo na yung pangako ng Kristo ay physical at visible? Wala po. Wala sa Bible yon. Alam niyo kung bakit? Papakita ko sa inyo. Lahat ng pangako ng Kristo na pagdating ay hindi makikita. Bakit? I will give you one example. Tingnan nyo. Sa Matthew 24:31, imarka po nyo, hindi tayo matatapos ngayon kasi it's already 8:30, mag-advance tayo, overtime tayo ng mga 15 minutes siguro. Matthew 24, tingnan nyo. 30, right. Matthew 24:30. Kung may Bible kayo, tingnan nyo. At sagutin nyo yung tanong ko. Ito bang sinabing pagdating ng Panginoon Jesucristo makikita ng mata? Yung kanyang visible bodily appearance? O, basahin natin. Matthew 24:30. Ano sabi? And then shall appear the sign of the Son of Man. Anong makikita? Sign. Ang makikita po, sign. Sign of the Son of Man in heaven. Ano pa? And then shall all the tribes of the earth mourn. Anong tribes of the earth? Hindi po buong mundo yan. Tribes of the land, yung pong nasa Jerusalem. The tribes of Israel ang tinutukoy dyan. Right? And they, sino yung they? Yung tribes of the earth. And they shall see, silang makikita. Hindi tayo. And they shall see the Son of Man coming in. Ayan po, kaya mahalaga po yung grammar eh. Ano ba ibig sa, ano ba yung in? Ang in po is what? Preposition, tama ba ako? In, on. Pag in, nasa loob. Pag on, nakaibabaw. Sabi niya, they shall see the Son of Man coming in what? In the clouds of heaven, with power and great glory. Tanong, anong makikita mo? Yung katawan, may ulo, may kamay, may paa? Gaano katangkad? 5-footer, 10-footer, 20-foot? Gaano kalaki? Wala pong sinabi ang Biblia, mga friends. Una, ang sinabi, ang makikita, sign. Pangalawa, yung daw Son of Man darating in. Nakapunta na ba kayo sa Baguio? Sa Baguio nga po, hindi pa naman talagang in the clouds yun. Meron lang mga, ano yan, fog. Hindi mo na makita yung kaharap mo eh. Kailangan mo ng ilaw, di ba? Lalo na ito. Coming in the clouds of heaven with power and great glory. Kaya mali po ang katuruan na merong panahong dadating yung Kristo na makikita sa langit. Anong itsura? Gaano katangkad? Gaano kalaki? Makita sa buong mundo?
Sabi, kaya meron raw television, meron raw satellite. Pero, ang sabi po ng Panginoon sa Kristo, yung pagdating niya, ang makita, sign. At siya darating ang sabi, in the clouds. How can you see any visible and physical appearance? I challenge everyone, lahat ng promise coming, palagi pong associated ang clouds. How can you say na mayroong physical, visible, bodily coming? Samantalang may clouds. Alright? At, lahat ng pinangakuan po ng kanyang pagdating ay yung nasa harapan niya. Hindi tayo. During the first century, ipinangako sa kanila yan. Sino yung mga yon? Tingnan nyo, Matthew 16. Matthew 16, verse 27. Ito na naman po, tingnan nyo. Matthew 16:27. Alam nyo, ang dami pong maling itinuro sa atin. Ang dami. Pero ako po, biyaya ng Diyos, kung naintindihan ko to, nalinis yung isipan ko. Yung Satanas, naku po, ang daming Satanas. Alam nyo ba, wala sa Bible yung Satanas na alam na maraming isa daw siyang cherubim, isa daw anghel, lumaban sa Diyos, at siya daw yung Lucifer, at tumangay daw ng 1/3 ng angels, nagrebelde sa Diyos, at ngayon kalaban niya. Wala po sa Bible yon. Kung wala sa Biblia yon, saan galing yung Satanas na iniisip ng marami? Galing po sa pagano. Galing po sa teaching ng Babylonian paganistic belief na incorporate sa Christians. Pero wala sa Biblia. Okay? Ang dami pong katuroan na wala sa Biblia. Ang nangyayari, nabibrainwash ang mga tao, the sad thing, naniniwala sa mga bagay na hindi totoo. Tapos sasabihin, Bible believer daw sila. Come on. Tignan nyo. Anong sabi sa Matthew 16, verse 27? 27. Ano sabi niya? Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayo, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. O, sa English. For the Son of Man will come. Ito yung manner ng coming ni Jesus Christ. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Alam niyo, nakita niyo maliwanag? Binigay ng Panginoon yung larawan or picture of the manner of His coming in glory. And His coming is in the glory of His Father with His angels. Pag sinabi pong coming in the glory of His Father with His angels, hindi na po yan yung incarnation. Hindi na po yan yung bodily appearing or incarnation of the Lord Jesus Christ in the flesh. Hindi na po yung 1 Timothy 3:16 yan na may body at everything. Iba na yan. Kaya associated po dyan yung clouds, in the clouds. Hanapin niyo sa Old Testament, nandoon po yan. And then ang sabi, the coming in the glory is, what is the purpose? And then He shall reward every man according to his works. Yan. Ano ibig sabihin? Yung reward po, judgment. He will judge every man according to his works. Tanong, kasama ba tayo dyan sa judgment na yan? Anong sabing judgment? He shall reward every man according to his works. So, papakita ko sa inyo isang verse. Tingnan nyo kung pareho ng sinasabi. Alright. 2 Timothy. I hope tama yung aking verse. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Eto pa. Pansinin nyo mga kaibigan. Magkaiba po yan. Kanina, the judgment is according to our works sa Matthew 16. Dito naman, 2 Timothy 1:9, isulat nyo. I-compare nyo kung totoo o tama. Sabi dito, who hath saved us and called us with an holy calling, look at this, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Dito naman,
Ang judgment dito is not according to our works. Bakit nung sa kanina? Sa kanina, ang sabi niya, sa Matthew 16:27, basahin ko uli. Alright? Sorry. Matthew 16. Matthew 16:27. Pero bakit dito, ang sabi niya is that, then he shall reward every man according to his works. Ay, iba po yan. Magkaiba yan. Sa ibang pag-aaral, papakita ko sa inyo, itong judgment nito, according to his works, para sa mga Hudyo yan. Sa Israel yan. Bakit? Kasi sila po ay pinagbabatayan ang judgment according to the Old Covenant system. Yun po yung law. The book of the covenant. Kaya maraming books. Makita nyo sa Revelation 20, ang batayan po ng judgment is according to works. Tapos binubuksan yung mga books. Hindi tayo kasama doon as Gentiles. Ang Gentiles po, hinahatulan, hindi according to books, but according to conscience. Basahin niyo Romans 2. We will deal with that subject po next time. Pero yung 28, gusto kong pansinin yun, verse 28. Matthew 16:28. Anong sabi? Verily I say unto you. Kasama ka ba sa you? Kailan ba? Sino ba yung nagsasalita dyan? Yung Panginoong Jesucristo. Sino yung you? Kasama ba tayo dyan? No. Ang kausap dyan ay yung mga apostol, yung mga Hudyo sa panahon nila. Anong sabi niya? There be some standing here, hindi there, but here, walang T. Anong pag sinabing here, dito. Demonstrative adjective yan. Hindi there, kundi sa harapan niya. Yung you, nakatayo sa harap niya. Na anong mangyayari? Which shall not taste of death. Hindi raw sila mamamatay hanggang till they see the Son of Man coming in His kingdom. Anong sabi? Hindi raw mamamatay yung kausap niyang mga you na nakatayo sa harapan niya, standing here, hanggang hindi nila makita yung pagdating ng Panginoon Jesucristo. Sa Tagalog, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito. Sa inyo, hindi tayo yon, yung kausap niya, mga apostol, na nakatayo rito, dun sa lugar kung saan siya nagsasalita, sa Israel. Wala tayo sa Pilipinas tayo. Na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Sino raw makakakita? Hindi tayo. Yung kaharap niya, yung mga apostol. Yung mga tao sa panahon niya. At kasama, yung mga nagpako sa kanya, makikita nila yung pagdating ng Kristo. O, basahin natin. Revelation 1:7. Revelation chapter 1 verse 7. Sulat nyo, pag-aralang mabuti po sapagkat ililigtas kayo sa maling katuruan. Palalayain kayo sa mga pinapaniwalaan na hindi naman totoo. Pure imagination lang ng mga teacher yan. Ano sabi ng Revelation 1:7? Ayun o. Behold, He cometh with clouds. Ayun o, clouds. Pagdating niya, nandun yung clouds. How can you see any physical visible appearance? At sabi niya, and every eye shall see Him. Whose eyes? Kasama ka ba doon? Tuloy natin. And they also which pierce Him. Yung mga nagpako sa Kanya, yung mga pumatay sa Kanya, makikita yung pagdating ng Kristo. Kasama ka ba sa nagpako? May kamag-anak ka bang nagpako sa Kanya? Wala, di ba? Hindi ka naman Hudyo. Wala ka naman sa Jerusalem na pinako yung Kristo. So, bakit ka naghihintay ng pagdating? Kanino pinangako? Sa iyo o sa kanila? Kasi po, kung naghihintay ka ng pagdating ng Kristo, hindi ikaw ang pinangakuan. Ang pinangakuan ay yung first century Jewish audience.
Kung hindi pa nangyari yung pagdating na yan, abay nagsinungaling ang Kristo. Abay failure siya. Kaya nanguhula lang siya. False teacher siya. Kumusta yung pinangakuan naman? Ganun ang isipin kung hindi nangyari. Di ba? Hindi. Yung Diyos, yung Kristo na pinapakilala ng Biblia, hindi nagsisinungaling, hindi nagpifil, at meron siyang foreknowledge. Alam niya ang mga kaganapan bago maganap ito. Ganyan po yan, mga kaibigan. And this is one of the several reason bakit ako dating naniniwala sa dispensational system, dating teacher po ako ng dispensational system, dating maraming ko nung imahinasyon. Pero nung aking pong naunawa ang bagay nito, abay, lalo ko pong nakita ang kabutihan ng Diyos na yung Kristo po nananahan sa akin sapagat ako'y nanampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi po ng Diyos ngayon, sino ang tinawag po niyang templo ng Diyos? 1 Corinthians 3:16. Basahin nyo. 3:16 ng unang Korinto. Unang Korinto 3:16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Ang Espiritu ng Diyos nananahan po sa mananampalataya. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ang templo ng Diyos. Ang Diyos hindi malayo sa iyo. Ang Diyos ay nasa iyo, nananahan sa iyo ayon sa Biblia. Ang tanong, naniniwala ka ba dyan sa nakasulat? Di po ba? Kaya sabi po sa Acts 17, sa Gawa 17, Acts 17, verse 24. Tingnan niyo maigi. Ang sabi po dito, sabi po ni Apostol Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibhasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ang Diyos po, ang bahay po ng Diyos, hindi yung mga building. Ang tinuturo sa atin, ang bahay daw ng Diyos yung building. Kaya pinapaganda yung building, binubuhusan ng maraming pera yung building, kasi doon daw nakatira ang Diyos. Mantakin mo yon, panloloko po sa tao. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos hindi nananahan sa templong gawa ng kamay. Saan siya? Nasa mananampalataya ang Diyos. Sa bawat mananampalataya, ang templo ng Diyos ay yung bawat mananampalataya. Kaya ang sabi po doon sa sa 27, tinin yung 27, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi po malayo ang Diyos. Ang Diyos po kasama, nananahan ngayon sa lupang ito, nasa mga mananampalataya. Yan po yung ating unawain, pag-isipang mabuti at ipagpasalamat sa Diyos. Nang Diyos kasama mo, nananahan sa iyo kung ikaw ay mananampalataya. Hindi po ba napakagandang isipin at paniwalaan sapagkat makasusulat? Ano pong katatakutan mo kung ito'y pinaniwalaan mo sapagkat totoo po yung sinabi na yan? Doon po tayo dapat na lumalago. Kaya ang bilin po ng Panginoon, dapat ay lumalago sa kaalaman ng isang mananampalataya. Right? I hope nakuha po niyan. Very short po yung time natin. Ang dami po nating pag-aaralan pero kulang tayo sa oras. Kaya, anong ating nakita? Ang kaharian ng Diyos ay hindi po political. Hindi siya papatay ng gera dyan sa Middle East para dumating siya. Mali po yan. Ang kaharian ng Diyos, hindi yung para kay ikaw nakaupo na mayor dyan at utos ka ng utos, ikaw ang nag-aari sa physical. No. Ang kaharian ng Diyos ay nananahan sa iyo, ang sabi niya sa mananampalataya. Sapagat sa iyo din nananahan ang Diyos.
Wala na pong sinasabi ang Diyos sa templong itatayo, na isang physical na templong itatayo para ibalik uli yung mga sakripisyo. Wala na po yun, tapos na yun. Ang Diyos po'y nananahan ngayon sa bawat mananampalataya sa buong kamunduhan na ito ng planeta. Sa bawat lugar na merong mananampalataya, naroroon po ang Diyos. So magandang gabi po sa lahat. Wala na po akong battery, hindi ako nakapag-charge kanina. Thank you so much po. Manalangin tayo. Ama, maraming salamat sa kabutihan, sa pagpapala. Dalayan po namin si Pastor Boyet, kay Sister Santi, kayo po ang siyang magkaloob po ng pangailan sa kanyang gamot, doktor sa ospital, at kayo po ang siyang aming at hinihingan po ng kapangyarihan na maglulot ng buhay, ng kalakasan at kagalingan, Panginoon. Sa iyo namin nilalapit ang lahat po sa pangalan ng Panginoon Jesucristo namin tagapagligtas. Maraming salamat po. Amen. Thank you so much po. Wala na po akong battery.